Hindi ko gagawin. Hindi ako dadalo, at lalong hindi ako sasali sa kabaliwan mong naisip, Senyora Rosalinda Alcaraz. Buong diin na sagot ni Wendy habang mariing tumanggi sa plano ng kanyang madrasta. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon na labanan ang tila balak gawing instrumento siya ng babae. Ngumiti ng malamig si Senyora Rosalinda bago tumugon, ngunit napirmahan ko na ang imbitasyon para sa'yo. Ikaw ang magiging kinatawan ng ating pamilya, at kung mananalo ka, ito na ang pinakamalaking ambag na maibibigay mo sa buong buhay mo. Ang tono nito ay puno ng sarkasmo, na tila pinapahiwatig ang kawalan ng halaga ni Wendy. Napatawa si Wendy, ngunit halatang may kirot sa likod ng kanyang ngiti. 3 buwan matapos mamatay ang mama ko, pinakasalan ng papa ko ang isang tulad mo. 5 taon na kitang tinuturing na madrasta, ngunit kailanman ay hindi mo ako itinuring na anak. Sa halip, ang trato mo sa akin ay parang isa akong estranghero. At ngayon, matapos mong tulungan si Papa sa paglustay ng aming pera, ako naman ang gagawin mong collateral? Ang kapal talaga ng mukha mo, mariing sagot niya habang ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Sa halip na magalit, ngumiti si Senyora Rosalinda ng may halong panunuya. At ano naman ang ibig mong sabihin, Wendy? Nahahayaan mo na lang bang mabaon sa utang ang kumpanya ng papa mo? Napababayaan mo na lang siyang mawala ng buhay habang nasa koma? Mahal mo ang papa mo, hindi ba? Kaya bakit hindi mo magawang gawin ang maliit na sakripisyong ito? Mariing tumugon si Wendy, dahil alam kong ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng ito. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumali. Matapos ang matapang niyang sagot, tumalikod siya at diretsyong lumabas ng silid. Sa kabilang banda, tahimik na nakatanaw si Miguel de la Cruz sa bintana ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, puno ng pag-iisip. Nilapitan siya ng kanyang ina, ang Senyora Felicidad, at mahinahong nagtanong, "Anak, ano bang iniisip mo? Excited ka na bang makilala ang mga kalahok sa kompetisyon bukas?" Nag-aalangan si Miguel bago sumagot, "Ma, sigurado ba tayo sa desisyong ito? Tama ba talaga na gawin natin ito?" Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Ngumiti ang kanyang ina at tinapak ang kanyang balikat. "Anak, ginawa na natin ang lahat para makahanap ng babaeng mamahalin ka sa kung sino ka at hindi dahil sa yaman mo. Ngunit sa lahat ng ipinakilala ko sa'yo, wala ni isa ang nakakita ng tunay mong halaga. Kaya umaasa akong sa kompetisyong ito, makikilala mo na ang babaeng para sa'yo." Kinabukasan, dumating na ang araw ng kompetisyon. Kasalukuyang nakatayo si Miguel de la Cruz at ang kanyang ina sa harap ng gate ng kanilang mansyon, hinihintay ang pagdating ng 6 na kalahok mula sa iba't ibang pamilya. Sa araw na ito, 3 lamang ang makakalusot sa unang yugto ng kompetisyon, at sila ang papasok sa susunod na bahagi ng laban para sa puso ng binata. Malugod na tinanggap ni Miguel de la Cruz ang mga dumating na kalahok, ngunit hindi niya napigil ang mapansin ang kakaibang bilang ng mga ito. "Ma, hindi ba 6 ang sinabi mong kalahok? Nasaan na ang isa?" Mahinahong tanong niya habang sinusuri ang mga nakapilang babae. Ngumiti si Senyora Felicidad at tumugon, "Hindi ko rin alam, anak. Baka naantala lamang. Maghintay tayo ng kaunti pa. Sa ngayon, maupo ka na muna sa silya para makapaghanda ka." Saad nito. Tumalima naman ang binata at naupo ng maayos sa itinakdang silya. Saktong nakaupo pa lamang si Miguel nang may humantong sasakyan sa harap ng mansyon. Agad itong nakatawag ng pansin kay Senyora Felicidad. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang dalagang may simpleng kasuutan, ngunit may dignidad sa kanyang kilos. "Pasensya na po, ito po ba ang mansyon ng mga Cadel?" Magalang na tanong ni Wendy, na may halong kaba sa kanyang tinig. Bagamat ayaw niyang sumali sa tila katawa-tawang kompetisyon, wala siyang magawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang madrasta. Alam niyang ang yaman na pinaghirapan ng kanyang yumaong ina ay nakataya, kaya't napilitan siyang lumahok. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang kanyang plano, gawin ang lahat upang hindi siya magustuhan ng binatang ito. Ngumiti si Senyora Felicidad at tumugon, "Oo, iya. Tama ka ng lugar. Isa ka ba sa mga kalahok?" "Yes po," sagot ni Wendy, sabay bahagyang yuko bilang tanda ng respeto. "Kung ganon, halika na at pumasok ka. Hinihintay ka na ng anak ko," iniaya ng ginang. Sumunod naman si Wendy habang pinagmamasdan ang paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga babaeng nakapila, at hindi niya napigil ang mapansin ang kanilang magagara at eleganteng kasuutan. Habang papalapit, unti-unting lumitaw sa kanyang paningin ang isang makisig na lalaki.
Ang kanyang tindig, ang kanyang mukha, tila perpekto sa lahat ng aspeto. Hindi niya napigil ang humanga, ngunit agad niyang pinilit na ibaling ang kanyang isipan sa ibang bagay. Miss, hey, Miss, malakas na tawag ng binata, dahilan upang magbalik si Wendy mula sa kanyang pagkatulala. Iya, naririnig mo ba ako? Dagdag pa ni Senyora Felicidad, na bahagyang natawa sa reaksyon ng dalaga. Opo, Senyora, sagot ni Wendy habang pilit na itinatago ang kanyang kahihiyan. Habang nagaganap ang pagpapakilala, narinig ni Wendy ang mga bulong ng ibang kalahok. Bakit kaya sumali ang babaeng ito? Halatang wala siyang alam. Mukha pa siyang probinsyana, sabi ng isa, na sinundan ng mahihinang tawa mula sa iba. Tahimik, madiing saway ni Senyora Felicidad. Lahat kayo ay naririto upang sumubok sa aming patimpalak. Tandaan, 3 lamang sa inyo ang makakapasok sa susunod na yugto, at ang natitirang 3 ay aalis ngayong araw. Ngunit huwag mag-alala, lahat ng kalahok ay makatatanggap ng kaukulang gantimpala bilang pasasalamat sa inyong pagdalo. Sa kabila ng anunsyo, halata ang kasab-ikan sa mga mata ng ibang kalahok. Ang ilan ay tila nag-iisip na ng kanilang mga hiling sakaling sila'y matalo. Ang unang yugto ng ating kompetisyon ay isang simpleng pagsukat, patuloy ng ginang. Susukitin ang inyong katawan, dahil natural lamang na nais ng isang lalaki ang isang asawang may magandang pangangatawan. Nagsimula ang pagsusukat, at halos lahat ng kalahok ay nagpakita ng kumpiyansa. Ang una ay may perpektong hubog ng katawan, na agad namang hinangaan ng lahat, pati na ng ginang. Sunod-sunod ang mga kalahok, at karamihan sa kanila ay nagtataglay ng magagandang proporsyon. Pagdating kay Wendy, agad siyang nakaramdam ng kaba. Nang sinukat ang kanyang dibdib, narinig niya ang mahihinang tawanan ng ilan. Flat na flat, parang pader, biro ng isa, na sinundan ng tawa ng iba pang kalahok. Tama na, madiing sabi ni Senyora Felicidad. Hindi pa tapos ang kompetisyon, kaya't huwag ninyo siyang pagtawanan. Tumahimik ang lahat, ngunit ramdam pa rin ni Wendy ang kanilang mga tingin. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpatuloy si Wendy. Nang sukatin ang kanyang balakang, nagulat ang lahat. Ang kanyang balakang ay perpektong humulma sa sukatan, na nagdulot ng tahimik na paghanga mula sa iba. Tapos na ang unang yugto, anunsyo ni Senyora Felicidad. Ngayon naman, subukan ninyong akitin ang aking anak. Tandaan, mahalaga rin ang koneksyon at pag-aakit sa isang relasyon. Habang isa-isang pumapasok ang mga kalahok upang subukan ang kanilang galing sa pang-aakit, nanatili si Wendy sa isang tabi, nag-iisip kung paano niya haharapin ang susunod na hamon. Paumanhin, ano ulit ang pangalan mo? Mahinahon niyang tanong sa babae habang pinagmamasdan ito ng may interes. Ngumiti ang babae, na tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ako si Sophie, magiliw niyang sagot. Kasabay nito, bahagya siyang lumapit sa lalaki, ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Sabihin mo lang kung paano mo nais na mapasa iyo ako, at gagawin ko ang lahat upang mapasaya ka, dagdag niya, ang kanyang tinig ay puno ng lamang at pang-aakit. Unti-unti siyang umupo sa kandanggan ng binata, tila sinasadya ang bawat galaw. Hindi nagpakita ng emosyon ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa babae. Sige, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin, maikli niyang sagot, ngunit puno ng kahulugan. Ngumiti si Sophie, kagatlabi, na tila nagbabadya ng isang lihim. Kung ganon, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano kita papainitin, malambing niyang sabi habang marahan niyang binuksan ang zipper ng binata. Ngunit bago pa niya magawang tapusin ang kanyang balak, mabilis siyang pinigilan ng lalaki. Sandali, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Miguel de la Cruz, ang kanyang kamay ay maingat ngunit mariing inalis ang kamay ng babae mula sa kanyang damit. Magaling ka, pero maaari ka nang lumabas, dagdag niya, ang kanyang tinig ay malamig ngunit magalang. Nanlaki ang mga mata ni Sophie, halatang hindi niya inaasahan ang sagot ng binata. Ano? Tanong niya, puno ng pagkadismaya. Sinabi ko, magaling ka, pero tapos na tayo. Lumabas ka na, ulit ng lalaki, ang kanyang tinig ay mariing nagpahiwatig na wala ng puwang para sa pagtutol. Wala nang nagawa ang babae kundi ang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng inis habang papalabas ng silid. Nang siya ay makalabas, napabuntong hininga si Miguel. Napaka-agresibo, bulong niya sa sarili habang umiling. Maganda at kaakit-akit siya, walang duda. Pero hindi iyon ang hinahanap ko. Gusto ko ng babaeng may kakaibang halaga, hindi iyong habol lang ay pera.
Pagkatapos ng anunsyo, isa-isa silang inihatid ng mga kasambahay sa kani-kanilang mga kwarto. Ang bawat silid ay nagpapakita ng marangyang disenyo at karangyan na tila sumasalamin sa personalidad ng binata. Ma'am, ipatawag niyo na lamang po ako kung may kailangan kayo, magalang na wika ng kasambahay bago ito tumalikod. Maraming salamat po, magiliw niyang sagot bago isinara ang pintuan. Nang siya'y mag-isa na, marahan siyang naupo sa malambot na kama. Ramdam niya ang bigat sa kanyang mga balikat habang iniisip ang sitwasyon. Hindi niya ginusto ang sumali sa patimpalak na ito, ngunit heto siya, nasa loob ng mansyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natanggal. Buong akala niya, pauuwiin na siya ng binata. Bakit ba nangyari ito sa pamilya ko? Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa sahig. Simula nang mawala si mama, parang nawalan na ng kulay ang buhay ko. Pero bakit kaya hindi ako tinanggal ni Miguel de la Cruz? Ano bang dahilan niya? Tanong niya sa kanyang isipan. Habang iniisip ang lahat ng ito, tumayo siya at lumapit sa bintana. Nang sumilip siya, nagulat siya nang makita si Miguel na nakatingala sa kanya mula sa hardin at kamakaway pa. Miguel de la Cruz, gulat niyang bulalas, agad niyang binuksan ang bintana. Bakit ka kamakaway? May gusto ka bang itanong sa akin? Diretsahan niyang tanong, ngunit halata ang pagtataka sa kanyang tinig. Ngumiti lamang ang binata at marahang isinilid ang kanyang mga kamay sa bulsa. Gusto ko lang malaman kung nagustuhan mo ang kwarto ko, sabi nito nang may bahagyang ngiti. Kwarto mo? Ibig mong sabihin, ito ang kwarto mo? Tanong niya, hindi makapaniwala. Oo, at napagdesisyonan kong ibigay ito sa'yo, sagot ng binata. Pero bakit? Tanong niya, puno ng pagtataka. Siguro dahil interesado ako sa'yo, sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Gusto ko ng matinong sagot, Miguel, tugon niya, pilit na pinipigilan ang pagkapahiya. Yun ang totoo, sagot ng binata na tila ba walang pakialam sa kanyang reaksyon. Napayuko na lamang si Wendy, ramdam ang kakaibang presensya ng binata. Parang lalo itong gumagwapo sa bawat saglit na magkasama sila. Maganda naman ang kwarto, maayos at nagustuhan ko. Yun ba ang gusto mong malaman? Tanong niya, pilit na binabailang ang usapan.